balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana. Si paring Conrad Banal ay sa Lunes ho, babalik ng kanyang boses. Malamang-lamang. Wag lang siya masyadong kakanta ngayon. Ano pala to? Soloist pala sa simbahan ito si parang Conrad. Baka doon na puwersa. Silang dalawa ni Doktora Yung mga ano pala nasa choir pala sila, napuwersa Ito nga, by the way, simbang gabi. mag-a-advance Merry Christmas na rin ako. Kay Chinjin at kay Doktora. Oy, sabi ko nga, Merry Christmas po. Chin, Doktora, Merry Christmas, lahat. Attorney Philip Cruz, siyempre, Attorney kaibigan Philip natin yan. Cruz, Saka thank si you Lisa, very much. Merry si Christmas. John, maraming, lahat ng mga, sabi ko nga, lahat ng mga nagbigay, nagpapasalamat po kami. Lahat ng hindi nagbigay, nagpapasalamat din kami. Baka nakalimutan lang ninyo. Meron pang New Year. Meron pang New Year, may New Year. At sabi ni Boss Edgar sa akin kahapon, meron pang 3 kings. Aabot pa tayo doon. Aabot pa tayo dyan. At yung mga hindi naman namin nabigyan, hindi naman namin nabati at lahat, pasensya na kayo. Kung hindi man namin kayo nabati o hindi, wala man lang kami na ipaabot na konting paalala sa Pasko, ay gaya ng binabanggit namin, sana ang diwan ng Pasko nasa atin lahat. At kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Kaya ng ito. Ang ganda ng nangyari kuha. sa UP, may lantern parade kasi lantern sila. Parade. Ito, traditional. Oo, meron silang, may dagdag na ginawa. Nagprograma sila sa harap ng Palma Hall. Oo. Yung Palma Hall, ito yung papasok. Papasok na. Papasok. So, ang ganda. Ang ganda na nangyari dyan. Lantern Parade. Tradition po yan sa University of the Philippines. By the way, isang ko napansin ko lang itong itong in the run-up doon bago magpasko, parang nawala yung traffic Kahapon nagulat ako pagkagaling ko sa opisina ni Boss Edgar, pauwi ako. Medyo nagulat ka. Sabi ko, ba't maluwag Ganun Tapos kanina rin. Tapos ngayon, tinatanaw ko dito sa may palabas ng estansya, papuntang University Ultra, sa University of Life. Aba, parang maluwag Maluwag. Hindi, maluwag. Either, sinasabi sa, ang pinaparason sa akin, yung kausap ko dyan kanina, dyan sa baba, mga security. Sir, kasi marami yung nagsisimbang gabi. So, hindi nakakalabas ng maaga na. Na medyo nagpapahinga yung mga yan. Ano ibig mo sabihin? Ang ibig sabihin ho niyan, dami na nanalangin na sana magandang kanilang Pasko. Ito naman sabi ni Condor, nakawala ng pambili itong mga to dahil inflation, gano'n. Maaaring ganon. Although, again, down ang unemployment na, bumaba lalo. Maaaring ganon. Pero, maski na, alam mo, Pera ang tao dapat sa tingin ko, parang Joel, either nabili na nila yung kanilang mga pasalubong o kaya yung kanilang mga lulutuin o kaya... Hindi, pero alam mo, sa totoo lang, itong today at tomorrow, marami yan sa palengke at supermarket. Kasi meron mga bibili na kailangan fresh Kailangan yun, ano? Sarili. Kailangan yun. Hindi pwedeng binili mo na at i-freezer ko parang yung mga baboy na. Alam ko, dahil pinauwi ako ng maaga, pare, pupunta daw kami sa supermarket mamaya. Bakit kasama pa ako? Ikaw magmamaneho. At mag-load up doon sa sasakyan. Okay, sige, gano'n. Maraming ganon. Maraming gano'n kasi kailangan fresh daw. Fresh. Tapos susundin ko yung menu. Di Alex. Di Alex, nasa telepono ko, checking ko kung ganyan. Ito ba? At sisitahin ko yung nagtitinda kapag, ayon sa aking paboritong sekretary sa administrasyon, na ganito lang dapat ang presyo nitong queso de bola, ng hamon, ganon. ng Sabihin sa'yo, doon kayo bumili sa kanya. Yan ang problema naman. Bali-balita, patapos na taon, meron daw talaga mga papalitan sa Yun ang bali-balita. Matagal ng bali-balita. Matagal ng bali-balita yun. Nakumpisan na nga dito kay Secretary Frederick Go ng Robinson's Group.
Okay. Na siyang na siya ngayon ng siya ngayon ang kumbaga master of the house as far as the economic theme is concerned. way, parang consolidator lang na. Ayan, para Paano ba mga kapatid? Paano ba natin konduktor, kumbaga, sa ano ba nagiging nangyari? Alam ko na kayo ay nakakonsentrate kayo doon sa inyong mga sektor, pero alam niyo itong mga usapan na ito kailangan merong kasi hindi aandar ang ekonomiya, hindi po tayo mabubuhay sa press release lang. Tayo biglang number 1 tourist destination in Asia. Yung mga ganyan. Kailangan ito na ang presyo ng di ba? Ano bang problema? On that note, parang Joel, tayo bumabati. Okay. Ito, bumabati tayo doon sa ating kapatid, kaibigan, matagal na nating kasama. At nagsilbi rin kay President BBM nung kapanahonan siya ay gobernador ng Ilocos Norte, si bagong acting GM, General Manager ng Manila International Airport Authority, si Eric Ines. Ang tagal pala niyan sa sa Gulf Air. Yes. Nagsimula security officer nung 80s. Si right after kasi kasama namin Ano ba buong pangalan niya ulit, sir? Eric Jose Ines. Eric Jose Ines. Eric Jose Ines. He's been in the airline industry Yes. for quite some time. Si Eric, talagang veteran ito right after. Kasi si Eric was formerly the executive director of Kabataan Barangay, pare. Noong panahon ni Senadora, ay may kasama isa siya doon. Kasama siya doon, kasama nila Rudy Suliman, nila Ed Suliman at lahat yung grupo na yan. Tapos, kasama namin si Eric nagsilbi kay then Governor BBM sa Ilocos Norte. Kasama talaga, kasama. In other words, kasama siya. Okay. Diyan sa pag-aayos na gawain ng mga ganyan, pati hanggang sa naging congressman at lahat si President BBM. And then, noong 1986, after EDSA, si parang Eric ay yung nga sinabi mo, naging security officer ng Gulf Air muna. Gulf Air. And then, naging private sector na. Nag-private sector na all throughout. And then, naging siya, sa Etihad. And then, naging regional siya. Siya naging regional head ng Etihad at saka Gulf Air. At he's been involved in the airline business for a long time. Hanggang dun sa logistics at marunong ito. Napaka-marunong na tao. Yan ang sinasabi nating mukhang well-credentialed in terms of the industry. In terms of the industry. Alam na alam niya yan. At saka, may network na ito. In other words, he is not new na yung bang mag-usap. Kailangan mag-aral muna. Alam na niya. Muna. At saka, nakaano siya doon. Regional nga As a matter of fact, sa kanya kumukuha ng leksyon itong mga iba pang mga airport officials in ASEAN, ASEAN, naging siya sa within ASEAN. Kaya magaling. Okay. Good choice. Very, very good choice. And I'm sure at this point in time, ayaw ko siyang istorbohin ngayon dahil mapag-isip ito Ano kayang gagawin ko sa dami nangyayari dyan sa airport na yan? Yeah. Ang akin lang suggestion, Brad, palitan ninyo yung inyong yung mga outlet nyo. Mga outlet nyo dyan. Lagyan nyo na ng etiketa. Kung 220 yan, di ba? O 110. Oo. Ay, baka magkamali yung inyong engineering dyan First things first. Diba? Yung mga basic ba? Mga basic. Yung inyong mga CR dyan, baka gusto nyo ayusin yung mga dyan, lababo o kung tubig. Yung mga basic. Alam mo, ganyan ang napaka-importante yung housekeeping. Alam mo ba? Ito makukwento ko lang. Total tayo naman nagkukwentuhan na tungkol sa mga Nung kami nasa eskwela. Wait a minute, I'm sorry. Pag sinabing MIA, lahat ng Manila International Airport. Let's be clear about that. The Manila International Airport Authority, did you know? At one point in time, terminals. Lahat ng terminals. At one point in time, ang Manila International Airport Authority, nung hindi pa nakikreate yung mga siyak, yung mga hawak nila yan. Hawak nila yan. I think hawak din nila Subic. Okay. In other words, yung mga airport system na yan, hawak ng kaya nga 15 billion ang income yan
nakukwento ko lang yung the basic things that need to be done. I'm sure si parang Eric ngayon, tinitignan niya lahat yan. Ano ba itong mga ito, yung bridge, pag ano sa airline, aeroplano, ano ba yan, gumagana ba yung mga yan, alin yung mga problema dito at lahat. Pati siyempre field parades. Okay. Lalo ngayon, daming mga dumadating. Siyempre kasama niya dyan, lahat yung mga other agencies. Alam mo ba nyo na there are at least 11 agencies. Nandiyan sa dito pa lang sa ating airport dito sa Manila. And tinitignan na nila, dapat naman talaga tignan yung basic cleanliness, maayos, yung sistema, the flow of passengers, the flow of cargo, etc. Pinag-iisipan napag-isipan na naman actually niya yan. Kasi nabanggit na sa kanya na at one point in time, baka pwede ka nang kasi retired na to eh. Baka naman pwede ka nang makuha ulit. Yan ang parang sinabi sa kanya. So I'm sure napag-isipan na rin niya yan. Nagkataon lang na ngayon siya hiningan na talaga na, dumisisyon ka na, sumama ka na, at ayusin na ito at lahat. Pero napag-uusapan natin pa rin, Joel, yung tungkol sa basic things. Natatandaan ko tuloy, nung kami nasa college, kasi noon nung nag-college tayo, makibaka eh, di ba? Lahat. Yung isang kaibigan ko, na ngayon ay high official of government. Sabi niya, pwede ba ayusin muna natin yung ating toilet kasi sama ng dating eh. Basic muna. Eh makibaka, okay yan, labanan natin ng imperialismo ng Amerikano natin, etc. Pero pwede ba yung ano naman natin? Ganon ho ang inaasam. Ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Pwede ba, bago tayo makipag-away ulit na tuloy-tuloy dito sa China, pwede ba ayusin natin yung mga basic requirements natin dito sa bansa natin at para maayos natin. At yun naman, sa tingin ko, ang inaalala ni President Marcos nung kanyang nabanggit nga na yung 88th anniversary ng Armed Forces of the Philippines kahapon. At yun ang palagay ko, one of the themes was, let us have a reliable, responsive, and responsible self-defense system sa atin. At I think we are trying to work on that thing. Hindi naman pwedeng puro ano lang tayo. We must have a credible defense system at this point in time. Pero everybody else at this point in time, especially next year, ano na yan, sa linggo na yan, parin Joel. Ang mahirap kasi, pag hindi natin napag-isipan, baka lalampas ito, wala na pag-uusapan, kundi election na. Okay. 2024, it's just about 18 months ago. 18 months away. Ang preparasyon para sa election, ano niya, kaya nga yung binabanggit natin isang araw tungkol sa COMELEC, yung nag-fail na naman yung bidding para doon sa automated election partner. Nakakabahala yan. Nakakabahala yan. Sana matapos na rin yung Ang akin naman, and I think kay Eco, ang bithiin ng lahat ng ating mga kababayan na yung ating mga politiko sana, while okay, napit na eleksyon, pero parang wag na masyado tayong nakatuon ng pansin sa 2025 pa lang and then and beyond. Kasi this early parang nagkakaposisyonan, nagkakaroon ng mga galawan na pag tiningnan mo, napaka-obvious na politika. Nagpapabigat ng sitwasyon. Tawag dyan, parang sinosure up na yung defenses. Kumbaga sa gera, kung kayo sa Netflix, yung mga war pictures doon, nagsosure up na sila ng defenses, medyo lumalabas na, nagsiskirmish, na medyo tinitira na dito. Nakikita na. Hindi pa naman na todo, pero ito na, nagtitira. Softening the ground. Softening the ground na, medyo may bombahan ng konti na rito. Medyo hindi na nagpapansinan. Ay, yun ang mahirap. May mga pananalita ng ano. And it's everybody. I mean, from mataas hanggang sa baba. Hanggang sa baba. I think... And it involves all. All. Hindi lang isang grupo. I think kahit na yung military leaders natin, hindi gusto yan. Napapansin nila. Napapansin nila yan. Na, teka muna,
ay medyo, di ba kami Dapat mahihirapan yan eh. Kami yung peace and order, kami yung lalaban kung mayroong ano. Pero makikita namin yung mga leader natin, imbis na asikasuhin yung taong bayan ngayon, mga problema ngayon, ika nga mo nga, kumbaga sa airport, yung ER muna, ang ating tinatarget na kagad, paano ba, paano ang laruan natin sa 2025? Alam mo, 28. Hindi maganda yan. kausap ko yung ibang mga nasa military camp. Okay. Ang kanilang naalala yung the Marawi incident may just have been the first in a series at baka lalo Yung bombing sa BARM. sa BARM. Kasi sabi nila, Sada, doon ang tindi daw ng bangayan ngayon. Sa BARM, ha? Oh. We are talking about the BARM, Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kasi 2025 will be the defining year for the MILF. Parang Joel. Kasi they will have to go through the election na eh. Hindi na yung appointee, hindi na sila appointee eh. They will have to gain the votes of their constituents in the BARM area. Kasi ngayon si Chief Minister Murad was an appointee, is an appointee up to 2025. Next 10 nga yan eh. Okay. So 2025 they will have to submit themselves to the electoral process already. Ngayon pa lang sinasabi So sa kaya akin, ngayon pa lang. medyo ano sila. Ang kinakatakutan ng military, baka yung binibigay na black grants. Kasi ang ARMM under the BARM law, has an annual black grant of 70 billion pesos. Ba, laki nun. Malaki yun. For purposes of That's for development dapat. That's supposed to set up the institutions, Okay, governance, development, etc. and everything. Ang sinasabi ng mga military, ang nababalitaan nila at ang kanilang natitiktikan, monitoring, imbes na bumibili sila nag-aayos ng institutional arrangements, governance, etc. Baril. Armas. Nag-ano sila, kumbaga. Nag-stockpile ng armas. Yun kasi siyempre sila mapapalaban dyan eh. Oo. Kasi merong siyempre the traditional royal families, traditional political families there versus the new kids on the block. But they are not new kids anymore because they have been given by 2025 they've been given 5 years to stand up and work things out. And they are doing so. Yun ang kinakatakutan nila ngayon. Nasabi nila, hindi, entitled kami dito dahil gobyerno rin naman kami, we are part of the government. But sinasabi ng military, no, only the armed forces is the armed force, hindi kayo kasama. Kung gusto ninyong magkaroon ng mga armas na ganyan, you have to belong to the only armed forces in the Philippines. And There are no two. And is that working, nasusunod naman? Yan ang problema nila. Dahil may mga ibang mga resistance ka. Hindi lang resistance. May mga opisyalis tayo sa gobyerno na pinapabayaan yun. And ini-encourage pa. Dahil magagamit sa 2025. Naku, now I get what you're saying. So balik na naman tayo sa sinasabi ko. Mukhang nakaumang tayo ang mga politiko natin. Yun ang kinakatakutan nila. The people na i-expect namin na magsabi sa kanila, let us respect the integrity and the arrangements that have been made under this particular act. Do not act as if you are a separate state. Hindi kayo separate state. You have to be within the ambit of the governance of the Philippines. Parang meron ding for want of a better term, a shuttle diplomat, somebody tagaron or something na pwedeng tumulong, umayos. Baka kailangan later on ng parang deck go eh. Kasi para maano lahat yung mga yun. Kasi developmental yan dapat. You set up your institutions, you are being given this black grant so that the autonomous region is a reality. In other words, institutional yung arrangement yan. Under the ambit, the guidance, and under the Constitution of the Philippines. Iisa lang yan. Hindi pwedeng kayo may separate na arrangements sa inyo, separate dito, hindi. Otherwise, we will have a big problem all over again. And that is what they are fearing. I can see bakit mapapraning ang military. Siyempre, sila mapapahamak. Sila mapapahamak.
They will have to keep the peace. How can they keep the peace kung itong mga ito armado na hindi mo maintindihan kung ano itong mga ito? They are now with you or they're straddling, kumbaga. They're straddling. Ito, sige, kami, we will decommission ourselves, etc. Pero sabi nila, hindi, ang pinapa-decommission ho, yung mga 1935, 1945 na mga baril nila, yung mga bago, ni-stockpile. Naray ko. Yun Yung ang mga patigan. bago, yun ang talagang killing Yun ang weapons. Kaya sabi ko, ba't ninyo pasukan yung mga, hindi, may mga, mga Enfield ang inaano, no? Dinideklara yung mga ganon. sabi ko sa kanila, ba't ninyo pasukan yung mga kampo na yan? Para, kasi they don't have any specific, they cannot have a special territory, no? Kaya yun na nga ho ang problema kasi yung mga iba na nag-i-implement nitong peace process so-called, ini-encourage pa nila yung ganon. Kasama sila doon. Hindi natin sila, ko, sabi ko, puta, mabigat yan. Mabigat yung sinasabi nyo. What do you mean? Yung mga kasama ho natin dito sa gobyerno natin, sila pa nga ho yung nag-ano doon. In other words, sila po yung enablers. Right. Dahil, balik tayo sa sinabi ko, they are beginning to shore their defenses, line up their ducks, dahil darating na yung 2025, malapit na yan, mabuting alam na natin sinong kakampi natin. At para mag-chess yan inaano mo na. Ang problema nga, yun nga sinasabi na, kasama Hindi, na, pwesto mo na. ito nga yung pinoproblema nila, Paren Joel. Halimbawa, Delikado yan. ito yung ito yung Philippine, yung talagang the government sources. May kasama ka doon. Na yung pala, itong kasama mo na ito, nag-straddle. Oo. Doon din. Pare, okay lang yan. Ako nang bahala rito. Yung ginaganon, doon ho naprapraning talaga ang ating militar. Sabi ko nga, bandi yung pasukan. Sinasabi ho namin, off yan off the table. Hindi ho namin pwedeng pasukan yung kaso. We have to give due notice to some people. Kayo yung militar dyan Pero ano bang pwedeng give due notice? Pwede ba yun? Hindi sila pwede magkaroon ng ganon. Hindi ho Yan ang problema ho natin. Yan. Ang akin sorry, dun ba sa, yung anniversary na sinabi mo? 88th anniversary. Hindi ba pwedeng nalapitan ni General Bronner si PBBM? Sir, may problema tayo, mukhang kailangan ayusin. I think nabanggit. Nabanggit? Nabanggit. Okay, good. That's good. Nabanggit niya at I'm sure mayroon mga ibang mga instructions pagdating dyan kasi 70 billion for the past 5 years, 4 years yan, pare, Joel. And then you go to 2025, there is already, sabi nga ni Budget Secretary Amena Pangandaman, ang BARM budget for this year, meaning 2024, for next year pala, 2024, 80 billion nakabot. Ang laki yan. Kung kalahati nun, sa halip na inilagay mo sa development, pinambili mo na armas. Di tatakutin mo talaga. Hindi lang naman sila. Kasi yung mga incumbents, the incumbent officials, these are also well-funded officials. They have their own money, they have their own funds. They're also stacking up. Also, dalawa na yan. And in the middle is the Philippine military and the police. Yun ang workout siya. So there you see yung incumbent, nag-shore up ng defenses. And then meron mga nasa labas na all-powerful na, makakatulong sa kanilang agenda to. Yung mga nasa labas, ang incumbents, halimbawa yung mga incumbent, mga governors, elected governors, etc. The other ones are the appointed ones, meaning those belonging to the BARM group, yung MILF group ni Chief Minister Murad. Yan ngayon ang nag-i-stack. Pareho nag-i-stack up. Mabigat yan for the military. Kaya ngayon ang kanilang iniinda ngayon. At walang magagawang de-escalation dyan. Parang salt talks baga na okay, sandali. Sabi nga nila, let's spend it on the more important things. Wag dito. Wala. Ang sinasabi nga nila, kasama nga, yung decommissioning na nababalam na nga ho. Ibig sabihin yung under the BARM law, meron kasi decommissioning period. Ibabalik ninyo, ibibigay ninyo sa gobyerno ulit, yung inyong mga baril, in other words, surrender nyo.
Ito commissioning nga ho, mga dinili-commission nila, puro mga Kung kalokohan. sinusurrender nila, itong surrender mo to, Enfield, yung 1944 Empor. Tagaran, at saka kung ano-ano. Ay, ito, Hindi naman unos ang military natin. Hindi. Ano yan? Oo. Well-funded, nabibili niyo yung state-of-the-art na armas it's already available in the market. They have the money to buy. Ang mga arms dealers naman, bebenta ka. Oo. May pera kayo. May pera. They really don't really care. Anong political, mo? anong permitting? Hindi kami magpapapermit sa inyo. Wala. Dadalhin namin dyan, one way or the other. Yan ang problema ng Hindi magpapapermit sa armed forces. Ay, wala. Ka- On their own, pare. Alam namin yan, that's a very porous area. You can bring We in. have a problem. Yeah, we have a problem. Houston. Houston, we have a problem. Ang oras pa natin, 9:33 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Programang Karambola sa DWIC. Ito po rin ang inyong mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad Manal. Sa Lunes po, babalik ng boses ni paring Conrad. At huwag ka masyadong, paring Conrad, dalawang araw na singing voice mo dyan, medyo alalayan mo ng konti. Kasi nasa choir ito sa simbahan. Oo. Silang dalawa ni may doktora. Medyo baka nahahatak masyado ang boses mo dyan. Hindi mo yung binagongan. Merry Christmas, Chin-Chin. Chin-Chin, ang doktora. Yung binagong Sa magnet. Lunes. Lunes. Tayo, Lunes. At mas maaga yata si Atty. Trixie. Sa kasi na, Atty. Trixie Cruz Angeles. Ay! Parating din, next week din yan. Medyo Mauna pa sila sa binagongan. Oo. Ang order ba nila ay, pinag-uusapan ho namin, 23 kaibigan, at 24. Magkasunod sila. kaibigan ho namin kasi itong mga ito, sila Chin-Chin. Chin-Chin. Ang sasarap po ng pagkain ng mga ito. Grabe. Magaling. Magagaling. Ano ho sila, pwede ho ninyo silang makuha, makausap at lahat. Kung mag-order kayo, meron sila. We'll flash that later. Later, At yun na nga. By the way, babalikan ko dahil pinag-uusapan natin. Ako'y nanlulumo dahil sa mga senaryo. Merry Christmas po sa lahat. Kalimutan mo na rin mga suliran. Happy New Year. At again, lagi nating isipin peace on earth. At saka sa mga pamilya natin talagang magyakapan tayo sa bisperas ng Pasko at sa Pasko mismo. At magpuntahan sa simbahan, sa moske, lahat at magdasal at para sa kapayapaan, di ba? Ganun lang yan. At ayusin ho natin yan. Napaka-importante na kasama natin ang ating mga pamilya, pag-aayos, mga kaibigan at lahat. Iba po ang diwa ng Pasko pag ganyan ang ating pinag-uusapan. Oo. Medyo bawas-bawasan ho muna natin yung galit sa ating mga katawan. No, tama. Oo. Ayun. Sa mga kalye, huwag tayong mag-road rage road po. rage. Magbigayan. Space. Merry Space. Christmas. Yan, magbatian tayo. Di ba? Minsan may nakita naman ako sa YouTube kinat sa kalye, binusinahan, nagalit yung nabusinahan. Sagutan na kagad. Sagutan na. May mga dashcam na ngayon. Di kitang-kita yung mga pagmumukha niyo. Kayo nag-aangasan. Hiya, di ba? Paskong Pasko. Nagkatan lang kayo sa kalye. At sino ba naman na-cut? Yung nagka-cut naman pwede namang, pasensya na. boss. Hindi kita nakita. Nangyayari naman yun. Pero huwag ka agad, sigawan, sigawan angasan. agad. Alam po namin, nagmamadali kayong Nagmamadali tayong naghahanap ng kung ano-ano pwede nating workout. Pero, ang maganda namang hong balita ay magandang balita. si Central Bank Governor, BSP Governor, Eli Rimulon, ang sinasabi po niya, I will try as much as possible to keep the rates in place, hindi masyadong tataas yung balances, and of course, ang target pa rin ho natin pagdating ho sa inflation
ang napakahiwagang inflation nito, between 2 to 4%. Which I hope we will be able to keep up in the coming days. No? Napaka-importante po nun kasi siyempre, yan ho, ng determination din po ng ating, kumbaga, buying power ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na ho ngayon na maraming na na-hire, pero marami rin ho ang nalilay off. Oo. Kaya konting tulong-tulong lang ho. At saka, Down daw to 7.9 million ang jobless. ang joblessness. Pero ang isa pa hong pakiusap namin kung maaari, yung mga nasa opisina ng mga local government units na tagabigay ng mga ayuda at saka yung mga pamasko. Kasi halos lahat ng mga government local government units nagbibigay ng pamasko. Wag ho ninyong tiyaniin. Ang ibig sabihin, wag naman ninyong kaltasan o kaya bawasan pa yung mga yan. Meron may nangyayari. Balita ko dun sa ibang mga eto nga, may nagte-text sa akin dyan daw sa Mandaluyong, yung pinamimigay ni, napakabait pa naman nun, Mayor Mayor Ben Abalos, yung pinamibigay daw ho ng munisipyo, nababawasan pa. Kung hindi man nababawasan, hindi na ibibigay ng mga tauhan ng munisipyo. Ano ba nangyayari dyan? Siyempre mag-aaway-aaway, lalo na yung mga nakatira sa yung mga nakatira sa mga condominium units. Hindi naman pwedeng magbigay ka doon, ang ibibigay mo para doon sa building. Hindi. Maraming units yun Okay. Mahirap yun. Huwag naman ganun. Huwag ganon. Ayan, yung iba, dyan daw sa Taguig, nagkakaroon din ng ganon na problema. Asikasuhin nun natin. Huwag ganon. Mamimigay na rin lang tayo, wahunin yung gagawin na yung pinamimigay pa natin, siya pang pag-uumpisa ng away. Nako. Ng mga magkakapit-bahay. Ano ba? Huwag na. Ibigay ho natin yung karapat-dapat. Kung mayroon yan, bigay ninyo. Kung wala naman, pasensyahan. Ganun lang naman ho yan Ang importante ay maging tapat ho tayo na mabuti sa ganyan na trabahuan natin. Lalo ngayon, Kapaskuhan, yan ba naman ipagkakait pa natin sa ating mga kababayan yung mga ganyan na binibigay naman ng munisipyo. May mga talagang inaasahan ho ng marami natin mga kababayan yan. Hindi naman pwedeng puro si Mayor magaling magsayaw. Naaliw na lang tayo sa Paranaque, di ba? Alam namin magaling ka mag-TikTok, Mayor Olivares. Pero, di ba, yung ayuda sana'y nakakarating. Pasko sa ating mga kababayan doon. Saka yung paglilinis paglilinis sa mga karet lahat, ayusin natin yan. By the way, tayo siyempre, as usual, inaayos natin yung ating mga pagdinig at magkaroon kung anong nangyayari sapagkat importanteng naintindihan. Meron ho nga, tuloy-tuloy ho yung Metro Manila Film Fest. May mga may mga nandiyan na yata yung mga hindi ko lang nababalitaan kung ano yung mga entries ng mag-umpisa yata ngayon na yata inaabangan ng mabuti. At isa pang inaabangan din natin yung pagpasok naman ng documentary, yung Mama Sapano, kasi nandun na sa Netflix the film ang papasok na bago ay yung Mama Sapano the documentary. Meron pa na. Yun actually doon nag-umpisa Yung paring Ferdi, it's the movie. Ito yung documentary mismo ng Mama Sapano. It was shown, I think, I understand Discovery Channel at lahat. Ngayon, ipapasok yata nila sa Netflix. Okay. Yeah, actually, ngayon, sa Netflix ngayon Marami. At saka yung mga, ito bago matapos ang taon, sana naman yung mga pending unresolved issues, lalong-lalo sa environment, ay mapagtuunan ng pansin. Kagaya niyan, yung tungkol sa masungi. Ihahabol pa natin sa end of the year, baka mahirap na. Sana yung masungi issue, huwag na ninyo masyadong guluhin yan. Trabahuin ninyo na mabuti, meron naman solusyon yan. Huwag na ninyo lagyan ng mga quarry all around the protected area, huwag na.
Magkakagulo lang yan. At saka itong parang Joel, na pinapakiusapan din ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga talagang nagmamatsyag sa ating sitwasyon sa environment, yung Verde Island Passage. Kasi hanggang ngayon, hindi pa tapos yung oil spill, ha? Hindi pa nila nalilinis ng todo yan. Hindi pa ba? Hindi pa. Mayroon pang yun, na pag yung mga kaibigan nga natin ng mga local government units yan, hanggang ngayon nag-aayos pa eh. Hinihintay pa nila yung... kasi di ba naghintayin yan sa insurance? Oo. Ngayon, sana ilabas na natin na mabuti yan at tulungan na natin ang ating sarili, ayusin natin. Kasi napaka-importante pong yung Verde Island Passage. Yan ho yung center of all centers of biodiversity. Mapapahamak tayo pag hindi natin inatsikaso na mabuti yan. Ako naman sa environment, ang aking sanang minimithi sa 2024, yung ang ating sekretaryo ng DNR, ang butihing si Secretary Yulo Loizaga, parang maging gaya ni Secgo, yung hindi naman bastonero, kundi facilitator sa mga LGU para talagang magkaroon na ng honest to goodness sa garbage, management ng waste management, at saka sa plastics, bro. Kasi doon magsisimula naman, hindi naman natin sisabing akuin mo ng buong national, as a matter of fact, LGU level. At as a matter of fact, talagang partners ho natin ang ating LGU. Oo. Diyan ho talaga yan eh. Magmula sa barangay hanggang sa pinakamataas na Kasi kung hindi mo sila isasama, hindi mangyayari na mabubuo mo yung programa mo in a successful way. Diyan na, baka pumayag na akong, sige, pwede ka na mag-chaleko kung gusto mo. But be down on the ground. Working with the LGUs para sa mga materials recovery, sa mga basura. Okay lang yun. I mean, papayag na ako mag-chaleko ka. Sinabihan na nga siya ni Congressman El Rey Villaferte. Ma'am, meron na hong batas dyan. I-implement na lang ninyo yung batas. At yung... Hindi na natin kailangan ng highfalutin study, climate change. Meron na, alam na ho natin yan. Kasi sa totoo lang nakakatakot na yung halos lahat ng basura napupunta sa mga ilog, dagat, at mga estero natin. Mabigat yan, mabigat. Kaya ang pakiusap nga natin, gamitin ho natin yung ating persuasive powers. At para, yan ho ang totoong coordination at that level. Local governments po in the final analysis, ang atin dapat ini-inform, ini-educate, at ini-able para sila mismo ay kaya nilang gampanan yung kanilang mga papel under our laws. Ang dami niyan, solid waste, Clean Water Act, plastics, meron yan, river basin, waterways. Ang dami ho natin in place na yung mga yan. At ayusin ho natin to kasi yan ang pagkaparaanan natin maayos. And I'm very familiar with this. Sa mga eskwelahan, private at public, tinuturo naman yan eh. Yung mga bata, sige sila pa mag-ano sa nanay, tatay. Itay, wag mo dyan itatapon, dapat dito. Dito. Di ba, let's utilize that, then utilize social media. Di ba? I mean, hindi pwedeng, this is too big. Hindi pwede. Kaya nagalit si Congressman El Rey. Kamuna talo na kagad tayo. Pag ganyan pala, we are losing the war. Alam ko na hindi kaya ng national level. Isa lamang. Pero pagtulungan natin, sana yan sa 2024 because the environment talaga, it's here. The environment, dyan ho magiging masidhi. Dapat ang pagsasama ng public-private. Yan ang public-private partnership. Yung area na yan. Admittedly, mayroong matitinding lobby. Mayroong mga multinational. Ayaw yung mga single mga plastic sachet. Gusto naman yan eh. Nilalaban nila yan. Nilalaban nila yan. Pero, kailangan labanan natin. Pwede yun. At again, kaya ako natutuwa sa mga eskwelahan. Alam ng mga bata, alam ng mga teacher na ituturo. Papagalitan ka pa ng mga bata na Tay, hindi ganyan. Ay, hindi dyan. Dapat ganito. Tapos nasunod naman yung mga magulang dahil kaya ako nga pinag-aral to. Sila magtuturo. Dahil they will the ones who will inherit all of this sa totoo lang. Tapos siyempre yung mga ibang napag-usapan, siguro mapag-usapan natin the whole week, next week. Kasi towards year-ender na tayo next week. Mga workout.
yung mga yung nga sinasabi natin parang Joel, yung mga nakaligtaan natin o napag-iwanan natin ng mga problema na hanggang ngayon ay hindi nasusolusyonan. Kagaya nung tungkol dun sa, ewan ko kung meron pang budget ito, there was a long time during the time of President Aquino, Noynoy, na yung National Greening Program was such a big case. Hindi ko alam kung ano na nangyari doon. We still have this kind of budgets, pero malalaking budgets. Now, up to now, we have to find out ano ba talaga nangyari. Ano nangyari dyan sa mga budget na yan na binigay. And then, of course, may mga iba na areas na of concern na kung ating asikasuhin ng mabuti, malaki ang papakinabangan natin. Aside from the water projects na sinasabi ni Pangulong BBM, the mining industry is waiting to be tapped all over again. And then, for us to be able to bring it to its full potential as a driver of national development. Napaka-importante po nung ganun. Kaya I hope, Secretary Go. Yeah, that will fall. I was about to say, that will fall under the ambit of Secretary Go. No? Pwede niyang ayusin. Although, ang institutional agency for that purpose is, of course, the DNR and the DTI, but Secretary Go, being the bastonero, can actually be of extreme importance. Ngayon, Secretary, the other thing that will, of course, be a challenge to you immediately, it was the one that was signed in your presence, in the presence of the President. Last August. Okay. Yung 2,000 hectares na solar farm. Floating solar project dyan sa Laguna. Sa Laguna, di ba? Where is it now? We hope it will be able, that particular solar farm will be able to produce 1 megawatt of power by the time the President puts up and comes out with this next sonar. Si Secretary Go, let's envision, ano ba ang kanyang dapat gawin dyan? Sino babastunin niya? DNR. Local government. Yung LLDA siguro. LLDA, of course, under DNR yan. DNR, LLDA, local governments, NGCP, at saka, siyempre, kanino mo ibibigay yung power na yan? Meralco ba? Other power distributors, how? How are you supposed to work it out? Saan ka kukonekta? To the national grid? Of course, to the national grid. The national grid, yan. Ngayon, magkano yung pagbibili? The price, the economics of the whole thing. Pagbibili... Yung power. Mag-produce ako. Ano ba? What is the rate right now? Per kilowatt hour. Per kilowatt hour. Yan ang mga usapan dyan. I-work pa yung math niyan about NGCP. I suppose. Sabihin natin gamitin mo yung Meralco as I suppose they have already worked it out. So it's just a matter of for Secretary Go to now push the whole thing. Kasi right now parang natigil no? Parang natigil. Kumbaga sa golf, hindi ka makaswing. Hindi ka makaswing. Ang daming harang. Hindi pwede. Ang daming bato dito sa... Baka tamaan ka ng bato dyan pag nagkaroon ka ng land banking. Teka muna, baka naman kasi may mga kanya-kanyang kabayo dyan. May mga... Meron na nga eh. Identified na because during the time of Secretary Simato, identified, alam mo naman the bodies of water, meron ng definition of usage. Okay. Meron pispen, meron diyang yung putatan water. Diba? Pinukuha ng tubig. May nilad. Of course, meron yung solar farm. Meron din yung sa transport lanes. Diba? Mag-workout. Kagaya ng ginagawa dyan sa Laguna. This is the biggest freshwater body in the country. No? So, he knows this business. He knows this problem because it was brought to his attention sometime last August pa. Okay. I don't know if they've taken their ECC. May ECC na ba? Of course, may ECC yan. Of course. Sana meron na yan. So it's just a matter of integration. Hindi pa nga alam kung nakuha na nila yun lang ang problema. Kasi I understand there were a lot of issues regarding the use of those areas, no? So, pag-usapan ho ninyo na mabuti.
may mga stakeholders na kanya-kanya. Identified na nga sino yung proponent eh. As a matter of fact, I think earlier than August pa nga, nung pumunta si Presidente sa Singapore, nandun nakausap pa niya pati yung proponent eh. Yung funder pati eh. Sabi nga nung funder, sir, baka pumunta na lang kami sa Vietnam. Paano to? Oo. Yan ang magiging... Nagtataka tayo, bakit pupunta yung mga investor sa ibang mga kapitbahay natin? Iniiwasan na tayo. Ang hirap eh. Sabi Ang hirap makipagnegosyo dito eh. Ayan na. Power na yan. Na maliwanag. Renewable pa. Renewable. Clean. Di ba? Tapos yung iba din na pumunta rin dito. Kaya binabangkit mo isang araw parang Joel yung tungkol kay Secretary Lutilla. Of course, we appreciate his concern about all of these things. But please, your concern, please transform it into reality. Hindi kasi naman si Secretary Lutilla naman ang pinaka soundbite niya. Let us create a culture of responsible usage of electricity. Abay, teka, binalik niyo pa sa amin Kami pa ngayon may sala. Teka, patay nga kami ng patay ng mga ilaw sa bahay. Ang aming hinihiling sa inyo, ano yung roadmap? Ano yung ating roadmap para sa energy security? Ano yung sino mag-produce? Sino mag-produce? Ano ipoproduce? Diba? Diba? Si Secretary Go, I mean, we're pining our hopes on him, but Yes. that's a huge Huge job. Ang responsibility. daming mga interests, ang daming Yes. mga na he has to Contend with. I was going to say negotiate through, but okay. Negotiate through, ang mas gusto ko dahil at least paano Baby step back. kasi kung to contend with, parang combative, baka mahirapan tayo dyan. Nasosobrahan tayo sa West Philippine Sea. Everybody's contending against somebody, di ba? Yun ang problema Good dyan. morning, Secretary Anyo and Assistant Secretary Jonathan Malaya. Okay. Tukayo. Tayo, oo. Baka naman pwedeng relax. Baka gusto mong mamasyal sa China. Tignan mo ang nangyayari doon. At baka... Pasko, peace on earth sana. Si classmate Jonathan, okay, nakasama ko yun sa sa DepEd yan, bari, nung panahon ni Secretary Jeslie, Malumanay na malumanay. Underused siya. Undersecretary siya. Malumanay na malumanay. Ang kapatid dyan ng kaibigan natin, si Ambassador Ed Malaya. A very competent ambassador. By the way, napag-uusapan natin ang mga envoys natin. Ayusin natin po yung mga... Ito parang sana pinagtutuunan din ng pansin dito ng DFA at saka ng Department of Migrant Workers. Alam ho nyo, hindi huhupa yung banatan dyan sa Israel-Hamas. Hindi huhupa yan. And then it can be, as a matter of fact, there is a chance it can escalate with the naglagay na ng flotilla sa Red Sea, yung US at saka Western nations, in order to prevent the Houthis from hijacking most of the commercial vessels passing through that area. But it can escalate, and if that happens, we should be prepared, not only for evacuation, but also for the other consequences of that particular problem in the Middle East. Because we have a lot of stake in these things, not only for employment and for the safety of our workers, but also for our commercial requirements, mga oil, etc., and everything. A lot of this pass through those passages. So, tignan po natin. But in the meantime, let's plan for that. Let's plan for that. Relax. At maya-maya, biglang puputok na lang yan sa... hindi tayo nakahanda. Hindi tayo handa. But in the meantime po, gaya ng binanggit namin kanina pa rin Joel, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Sana ang ating Kapaskuhan ay mapayapa at siyempre sana tayong lahat ay maging maligaya at mapagpanalangin nitong Kapaskuhan na ito. Hindi lamang ngayon, kundi lalo't higit ngayon po. Kami po ay magpapaalam na. Nakita na namin. Nandito na. Kami po yung ni pareng Joel Lacsamana sa ngalan po niya at ngalan ni pareng Conrad Donal at sa Atty. Trixie Cruz Angeles. Ito po ang inyong kaibigan Jonathan de la Cruz nagsasabing hanggang sa Lunes po dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Huwag po kayong alis sapagkat nandyan na po award-winning journalist at ang ating Ronda Pilipinas anchor Dennis Antenor Jr. Carambola.
Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.